Tama na! Tigilan niyo na ito! Hanggang kailan pa natin gagawin ito? Anton, minahal mo ba talaga ako? Oo, ginamit mo lang ako. Minsan, kailangan mo sakripisyo ang isa para mabuhay ang taong mahal mo. Di ba mahal mo ako? Sana, maintindihan mo ako, Bea. Paalala ko lang sa'yo, Iha. Kung may nararamdaman kang mali, huwag mo ipagsawalang bahala. Basta, Iha, umalis ka habang kaya mo pa. Magandang gabi, Miss France. Ako po si Bea, 26 years old at taga Makati. Isa po akong admin assistant sa isang maliit na ad agency at bride-to-be na sana. Ang kwento ko po ay nagsimula ilang araw bago ang kasal ko. Simple lang naman po sana ang plano. Dalawin ng pamilya ng fiancé kong si Anton sa Capiz. Si Anton nga po pala ay nakilala ko sa isang dating app. 2 taon na ang nakakalipas. Masaya kami, maalaga siya, mabait. At hindi ko may tatanggi na talaga naman pong gwapo si Anton. Kaya naman po nung inalok niya ako magpakasal, hindi na ako nagdalawang isip. Pero sabi nga nila, bago magpakasal, kilalanin mo muna ang pamilya ng mapapangasawa mo. Pero, paano kung may mga lihim pala sila at ang mga lihim na yon ay ikaw lang ang hindi nakakaalam? Pagbaba namin ng bus dito sa Capiz, mainit ang hangin, tahimik ang paligid, at bumungad sa tapat ko ang isang malaking bahay. Matataas ang bintana, may mga Capiz shell, kulay kahoy ang buong labas. Luma na pero napaka-elegante. Bago natin simulan ng kwento ni Bea, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell bilang suporta sa ating channel. Ngayon, handa ka na bang makinig? Han, nandito na tayo. Welcome sa Casa Villarosa. Pasensya ka na kung medyo luma yung bahay pero ito na kasi yung tahanan ng pamilya namin for more than a century. Anong luma? Hindi kaya, Han. Napakaganda ng bahay niyo. Pero, kinakabahan ako sa totoo lang. Baka hindi ako magustuhan ng mama mo eh. Ano ka ba, Han? Hindi yan. Wala namang rason para hindi ka magustuhan ng pamilya ko eh. Tignan mo nga ang sarili mo, sobrang ganda mo kaya. Kaya huwag ka na mag-alala. Enjoy mo na lang yung stay natin dito. Saka para makilala mo na rin sila. Promise, mababait yung mga yun. Oh, Anton! Anak! Ikaw na ba yan? Opo, nandito na po ako. Nga pala, ma, nandito na po pala si Bea, yung fiancé ko. Good afternoon po, ma'am. Ako nga po pala si Bea. Bea Santiago. Nice meeting you po. Ay, Iha! Tawagin mo na lang akong Tita Celia. Halika na, pumasok na kayo. Mainit dito sa labas. Han, tara. Pasok na tayo sa loob. Pakilala ko nga pala sa'yo si Tita Baby. Kapatid siya ni Mama. At si Lolo Ernesto naman yung nasa likod. Ito naman si Jello, pinsan ko. Huwag ka mahihiya sa kanila Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya po ako at nakita ko na po kayo finally. Salamat din po sa pagtanggap niyo po sa akin. Aba, napakaganda mo, Iha. Tama ang naikwento sa amin ni Anton. May lahing Ilocana ka ba? Nako, sigurado akong magugustuhan ka ni Mamang. Ay, hindi po. Taga Maynila lang po ako, sa Makati lang po. Pero salamat po sa mga magagandang sinabi ninyo. Nga po pala, sino po si Mamang? Si Mamang lang naman ang pinakamatanda naming lola dito. Makikilala mo rin siya, soon. Sa totoo lang, maayos silang lahat kausap. Mabait, maalaga. Pero kahit mababait ang ngiti, hindi ko may paliwanag yung pakiramdam. Parang lahat ng mata, sabay-sabay na nakatutok sa akin, kahit nakangiti. Oh, Iha, dito ka matutulog sa taas ha? Dating kwarto to ni Lola Tasing. Tahimik doon, malayo sa kalsada, kaya sigurado ako makakapagpahinga ka. Salamat po, tita. Nakakahiya naman po. Nag-abala pa po kayo. Okay lang naman po sa akin kahit saang kwarto po ako. Ano ka ba? Hindi pwede yon. Magiging kapamilya ka na rin namin at wala namang naabala.
Saka, isa ka na rin sa amin. Okay ka lang ba dito, Han? Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka pa, ha? Oo, Han. Okay na okay lang ako dito. Huwag mo akong intindihin. Maayos naman at tahimik ang lugar. Pasensya ka na sa amoy dito, Han, ha? Mga lumang gamit kasi ni Lola dati yan, eh. Huwag mo na lang masyado amoyin. Pero nilinis naman na yan ni Yaya Marilu. Oo, okay lang naman. Mabait naman si Lola, no? Nako, siya ang pinakamabait. Lalo na pag natutulog. Siya, sige na. Magpahinga ka muna. Maghahanda lang si Mama ng hapunan mamaya. May maliit na salo-salo sa sala. Oo, sige Han. Okay lang. Sabihan mo na lang ako pag kailangan ko nang bumaba, ha? Iniwan muna ako ni Anton sa kwarto. Tahimik nga. Sobrang tahimik. Pero habang sinusuyod ko ng mata yung buong silid, may napansin akong lumang aparador sa sulok. May salamin. May puting tela sa ibabaw. At parang may guhit ng kuko sa kahoy. Pero baka imagination ko lang yon. Napabukas ako ng bintana. Sa may likod bahay may puno ng balete. Malaki. Parang kasing tanda na rin ang bahay. Tahimik ang paligid. Pero may pakiramdam akong parang may nakatayo roon. Sa ilalim. Pero pagtingin ko ng maigi, wala naman. Ay, Day! Halika, uminom ka muna ng tubig. Mainit ang panahon ngayon. Huwag ka masyadong sisilip sa labas, ha? Marami kasing mga lamok sa labas. Baka pumasok dito sa kwarto mo. Ako nga pala si Yaya Marilu. Opo, sige po. Salamat po. Buti po pala nasabihan niyo ko, Yaya. Nagpasalamat ako at ngumiti. Pero sa tono niya, hindi lang lamok ang tinutukoy niya. At sa unang araw pa lang, alam ko may mga bagay sa bahay na to na hindi basta tinatanong. Gabi na nung bumaba ako para sa sinabi nilang simpleng salo-salo. Pero hindi siya simpleng hapunan lang. Parang may selebrasyon. Hindi ko lang alam kung para sa kasal ba namin o para sa iba. Bea, iha, halika. Umupo ka rito sa tabi ko. Anton, kumuha ka ng sabaw para sa fiancé mo. Ay, Tita Celia, nakakahiya naman po. Okay lang po ako kahit dito po or kahit saan po ako umupo. Naku, huwag ka mahiya, Iha. Dito, ikaw ang bida ngayong gabi. Ilan na nga bang taon mula nung huling may kasal dito sa ating pamilya? Siguro mga higit kumulang 10 taon na rin, Papa. Napatingin ako kay Anton. Nakangiti lang siya, pero parang may tinatago sa likod ng mga ngiti niya. Han, tikman mo tong sabaw. Gawa yan ni Tita Baby. Yan ang special recipe niya dito. Oo nga, Han, natikman ko. Grabe, napakasarap nga. Tita Baby, napakagaling niyo pong magluto. Ay, grabe ka naman, Iha. Hindi naman. Huwag ka mag-alala. Pag dito ka na tumira, masasanay ka rin sa lasa namin dito. Habang kumakain kami, napansin kong halos lahat ng babae sa pamilya nakatakip ang batok. Yung iba may scarf, yung iba naman mahaba ang buhok na parang sinadyang tabingan ng batok nila. Na-curious lang siguro ako, pero hindi ko alam, parang lahat sila sabay-sabay kong napansin. So, Bea, may plano ka na bang tumira dito sa Capiz pagkatapos ng kasal niyo ni Anton? Actually po, pinag-uusapan nga po namin ni Anton yan. Depende rin po sa work, pero okay naman po kung dito. Tahimik naman po ang lugar. Tahimik? Oo. Pero may mga gabi rin na hindi. Lo, huwag niyo naman pong takutin si Bea. Abay, hindi ko siya tinatakot, Apo. Sinisigurado ko lang naman na alam niya ang mga pinapasok niya. Naku, Papa. Tama na yan. Bea, ikaw, gusto mo namang mag-dessert? Pagkatapos ng hapunan, nagkwentuhan pa sila. Pero ako, tahimik lang. Hindi ko alam kung dahil sa pagod o dahil parang ako lang ang outsider sa mga kwentuhan nila. Pagkahiga ko sa kama, mabigat ang ulo ko, pero mas mabigat yung dibdib ko. Nagulat ako, bigla akong nanaginip. May narinig akong umiiyak na sanggol. Tapos parang may lumilipad sa itaas ko. Malaki ang pakpak. May dugo.
Paglingon ko, may matandang babae sa ilalim ng balete. Nakatingin at nakaturo sa akin. Ha? Han? Grabe. Panaginip lang pala. Grabe naman yun. Nakakatakot yung panaginip ko. Parang totoo. Wala si Anton sa tabi ko. At habang nakaupo ako sa kama, gising pero nanginginig. Parang may bumulong mula sa bintana. Ikaw na ang susunod na alay. Pagkagising ko, parang hindi ako nakatulog. Parang napagod lang ako sa panaginip ko. Yung balete sa likod ng bahay, nasa panaginip ko na naman. At naroon pa rin ang matandang babae. Laging nakatingin, laging nakatitig. Pero ngayong umaga, napagpasyahan kong mag-ikot-ikot muna bago bumaba. Ha? Ano kaya to? Parang napakaluma naman na nitong aparador na to. Nakakatakot. May lumang aparador sa hallway. Nakaawang yung pinto. At kahit parang bawal galawin, hindi ko napigilang sumilip. Sa loob, may isang photo album. Kulay itim. May ginto sa gilid at makapalang laman. Ha? Kasal na naman? Parang napakadalas namang magpakasal sa pamilyang to. Ang daming bride. Saka ba't ganun? Parang hindi ko naman nakikita tong mga babaeng to dito. May mga lumang litrato. Mga babae. Puro bride. Iba-iba rin ang mga muka. Iba-iba rin ang taon. Pero isa lang ang pattern. Lahat sila. Hindi kamukha ng sino mang miyembro ng pamilya. At wala ring picture pagkatapos ng kasal. Ah, Bea. Andyan ka pala, gising ka na. Halika na, mag-almusal na tayo sa baba. Kanina ka pa namin hinihintay. Ay, sige po, Tita Celia. Good morning po. Pasensya na po. Napabukas lang po ako ng aparador. Walang problema. Pero yung album na yan, matagal na yan, luma na. Puro ala-ala na lang ang mga laman yan. Halika na sa baba, naghihintay na sila sa mesa. Oh, gising ka na pala, Bea. Tara na rin, Ate Celia. Tikman mo tong longganisa. Homemade yan ni Manang. Walang halong mantika yan. Ay, salamat po, Tita Baby. Naku, mukhang napakasarap po. Ang bango-bango. Dito pa lang naaamoy ko na. Han, gusto mo ba ng kape? O sige, Han. Pero konti lang, medyo mabigat kasi ang ulo ko eh. Habang kumakain kami, tumayo ako para tumulong sanang maghiwa ng prutas. Pero habang hinihiwa ko yung saging... Aray! Naku, sorry. Dumulas po yung kutsilyo, nahiwa yung kamay ko. Anton, pamunas! Dalian mo! Hindi naman po. Naku, pasensya na. Pero gasgas lang naman to, Han. Huwag mo ko alalahanin. Naku, sayang ang dugo. Oh Han, okay ka lang ba? Malalim ba yung sugat mo? Napansin kong lahat sila. Tahimik bigla. Hindi yung normal na concern. Parang may ibang rason yung reaksyon nila. At parang bigla silang naging iba. Pasensya na po talaga. Hindi na po mauulit. Mag-iingat na po ako sa susunod. Sa amin, Iha, bawal ang patok ng dugo sa kusina. Masama raw yan. At lalo na, bago ang kasal. Wala yun, Iha. Huwag kang mag-alala. Maghihilom din naman yan. Sanay ka naman siguro mag-adjust, no, Iha? Lalo na kapag naging bahagi ka na ng pamilya namin. Kinahapunan, sa likod ng bahay, abala kami ni Anton sa paghahanda ng bulaklak para sa kasal. Tahimik ang paligid, pero iba ang tahimik dito. Parang masyadong malinis, masyadong kontrolado. At sa likod ng mga ngiti at halakhak, paulit-ulit pa rin sa isip ko yung mga litrato sa lumang album. Puro bride, puro kasal, pero walang kasunod na kwento. Parang lahat sila, may simula, pero walang wakas. Han, may tanong lang ako. May nakita kasi akong photo album kanina. Napansin ko parang mga puro bride sila. Pero bakit parang wala sila sa family picture?
At nasa na sila ngayon? Parang hindi ko kasi sila nakikita dito sa bahay eh. Yun ba? Wala yan, luma na kasi yun eh. Baka hindi na nasundan. Tsaka ibang branch na ng pamilya yan. Hindi ko na rin gaano kilala. Ganun ba? Wala ka namang balita sa kanila ngayon? Saka, hindi ba natin sila iimbitahin sa kasal natin? Hindi na eh. Malaman nag-asawa na sa malayo. Huwag mo na masyadong isipin yon, Han. Oo, yan oh. Bagay sa itong kasal. Para kang diwata kapag may hawak ang bulaklak. Sira ka talaga. Binola mo pa ako. Sige na nga. Pagkatapos naming mag-ayos sa hardin, niyaya kami ni Jello na magmerienda sa veranda. Si Jello nga pala ang pinsan ni Anton. Halos kasing edad lang namin. Palabiro at masayahin. Pero sa mga pabiro niyang komento, minsan may sumisingit na parang hindi biro. Bea, magtsaka ka muna. Tikman mo oh. Paborito namin dito itong tsaa na to. Sabi ni Tita Baby, pamparelax daw yan. Kailangan mo yan sa dami ng seremonya dito. Actually, tama ka nga. Parang napakadami yung tradisyon dito, ano? Naku, oo. Grabe talaga dito, lalo na kapag may kasal. Parang buong pamilya, may kanya-kanyang papel. Kahit yung photo album ni na Lola, ang daming bride. Oo nga, napansin ko nga eh. Anong nangyari sa kanila? Ewan, wala na rin balita eh. Sabi ni Mama noon, yung huli raw, hindi na nakabalik. Jello, halika. Tulungan mo na lang si Manang sa kusina. May aasikasuhin kayo. Ay, opo tita. Enjoy mo lang yan tsaa mo, pinsan to be. Tahimik akong naiwan sa veranda. Nasa mesa ang tsaa. May lamig na rin ang hangin. Pero may tumatak sa isip ko na sinabi ni Jello. Hindi na nakabalik. Paulit-ulit na tumutunog sa ulo ko. At sa likod ng ngiti ng pamilyang to, parang may sikreto ang tinatago. Pagsapit na ng gabi, bumalik na ako sa kwarto. Hindi ko mapaliwanag kung bakit, pero ang bigat ng nararamdaman ko. Tahimik ang bahay, pero hindi mapayapa. Tahimik na parang may gustong sumigaw, pero pinipigilan. Oh, Iha, dinalhan kita ng salabat. Mainit pa yan. Pampalakas ng katawan. Para naman mas maging handa ka sa kasal mo. Ay, naku, salamat po, Yaya. Nag-abala pa po kayo. Ay, walang anuman. Masaya naman akong pagsilbihan ka. Dahil magiging pamilya ka na rin namin eh. Nga pala, halika, hihilutin ko ang likod mo. Para mas makalma ka. Pikit ka lang ha. Napakabait ni Yaya Marilu. Talaga namang napakasarap ng paghilot niya sa likod ko. Pagkaalis niya, nanatiling bukas ang bintana. At sa labas, sa likod ng puno, parang may kung anong nakasilip. Nanaginip na naman ako. Ngayon naman, nasa isang gubat ako. Madilim, walang daan. Tapos may babaeng nakaputing bestida. Duguan ng laylayan. Nakayakap. Tumatakbo siya. Tapos huminto. Tumingin sa akin. At bumulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Napabangon ako. Nanginginig ang mga kamay ko. Malamig ang pawis. Pero mas kinalabutan ako sa mga sumunod. May narinig ako naglalakad at tumigil sa tapat ng pinto ko. Pero bigla ring umalis. Parang nagmamatsyag sa bawat galaw ko. Kinabukasan pagkaligo ko, habang nagsusuklay ako sa tapat ng salamin, may napansin akong kakaiba. Sa gilid ng batok ko, may manipis na parang linya, parang gasgas o parang guhit. Ha? Ano to? Kailan pa ako nagkaganito? Dahil ba to sa pagkamot ko sa leeg ko? Han? Breakfast na daw, sabi ni Mama. Oh, sinuot mo na ba yung binili mong damit? Yung floral? Mamaya na lang siguro, Han. Nga pala, may tanong sana ako. Sige. Ano yun? Tignan mo to, oh. Parang may guhit sa batok ko.
Nakikita mo ba? Wala yan. Baka na-irritate lang sa shampoo mo. Or baka nakamot mo habang tulog ka. Pero parang ang weird lang kasi. Parang diretso. Tapos parang kulay abo. Kung allergy yan or irritation, hindi ba dapat mapula? Don't overthink, Han. Stress lang yan. Come on, kain na tayo. Gutom ka lang siguro. Hindi ko alam kung alin ang mas kinilabutan ako. Yung guhit o yung parang ayaw ni Anton makita ito. Parang ayaw niyang pansinin o pakinggan man lang ang sinasabi ko. O Iha, kumain ka ng marami ha. Para naman fresh ang kutis mo sa kasal. Oo, tama ang tita baby mo. Mas lalo kang gumaganda habang papalapit na ang araw mo. Ibang aura mo ngayon, Bea. Ligas yan. Lalo na kapag ikaw ang napili. Po? Ano po yun, Lolo Ernesto? Wala yun. Ang ibig sabihin lang ni lolo mo ay napili sa pagmamahal. Kapag tunay ang pag-ibig, lumalabas ang natural na aura. Ang ganda. Tama, di ba, Lolo? Ngumiti lang ako. Pero ramdam ko, parang hindi lang ako ang tinititigan nila. Parang may inaabangan sila. At lalo na, parang may laman ang ibig sabihin ni Lolo Ernesto sa mga sinabi niya. Kinagabihan, nahiga agad ako. Hindi na ako nag-ayos. At yung guhit sa batok ko, parang mas lumalalim. Hindi na siya basta gasgas lang. At sa tuwing hinahawakan ko, may parang nararamdaman akong mainit, may pintig. Nakatulog na ulit ako. Pero ito na naman, ang panaginip ko. Nasa likod na naman ako ng bahay. At sa ilalim ng balete, may boses. Bea! Bea! Sino ka? Bakit lagi mo akong ginugulo? Ano bang kailangan mo sa akin? Tulungan mo ko. Ikaw ang magiging alay. Pagmulat ko, nakatayo ako sa harap ng salamin. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Yung guhit sa batok ko, mas malinaw na. Parang sinusulatan ako ng isang lihim na hindi ko maintindihan. Maaga akong nagising. Hindi ko na maalala kung anong eksaktong oras, pero napansin kong basa ang damo. Lumabas ako para magpalamig ng ulo. Bitin ang tulog ko at ang bigat ng panaginip ko. Nagulat na lang ako na nakita ko si Anton sa may likod ng bahay. Nagsisindi ng insenso sa tabi ng balete. Uy, Han! Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? At ang aga mong nagising, ha? Nako, pasensya ka na, Han. Gusto ko lang kasing magising na maaga. Namiss ko kasi tong lugar na to eh. Ganun ba? Okay ka lang ba? Oo naman. Ikaw, bakit mo kang pagod? Oo nga eh. Han, alam mo ba? Madalas akong managinip dito sa balete na to. Lagi kong nakikita. May babae daw na nasa ilalim nito. Tapos, parang tinatawag niya ako. Simula pa kailan, Han? Simula pa nung dumating tayo eh. Laging siya. At lagi itong punong to. Parang may sinasabi sa akin. Pero hindi ko maintindihan. Matagal na kasi yung balete dito. Kaya iniiwasan. Luma na. Sagrado pa, sabi ni Mama. Sagrado? Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman ang matatanda, mahilig sa pamahiin. Basta, wag mo na lang masyadong tambayan para wala na masamang panaginip. Pero Han, hindi lang to basta weird na panaginip. Parang totoo talaga. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Maybe dahil bago lahat nanto sa'yo. New environment, new energy. Wag mo na masyadong isipin. Saka panaginip lang naman yun eh. Hindi naman yun totoo, okay? Halata kong parang ayaw niyang palalimin ang usapan namin. Pero ako, gusto ko na siyang kilalanin pa. Han? Diba nung bata ka, dito ka rin madalas?
dito ka rin ba lumaki nung bata ka? Oo, lalo na kapag summer, sem break, Pasko minsan, pero hindi buong taon. Ah, ganun ba? Naku, mukhang masaya. Pero, ano bang mga paniniwala nyo dito sa pamilya? Katulad na lang ng mga tradisyon. I mean, ibang-iba kasi yung vibes nyo dito kumpara sa atin sa Maynila. Pag nandito ka, parang ramdam mong nasa probinsya ka talaga, di ba? Marami. Laging may handaan tuwing bagong buwan. Ayaw nila ng patak ng dugo sa kusina. Yung kasal, mas espiritual, saka sagrado daw kaysa legal. Makikita mo sa kasal natin, kakaibang seremonyas dito. Hindi katulad ng pangkaraniwan na seremonyas sa kasal sa Maynila. Mas spiritual? May kakaibang seremonyas? Anong ibig sabihin mo? Alam mo na, kumbaga, para daw sa buong angkan, hindi lang sa mag-asawa, at mga lumang paniniwala. Pero hindi naman kailangan seryosohin, Han. Para sa akin, ikaw lang, mahalaga na. Kahit hindi ko maintindihan ng lahat? Huwag kang mag-alalahan. Lahat ng dapat mong malaman, malalaman mo rin sa tamang oras. Tumango ako at ngumiti. Pero habang tinitignan ko siya at ang balete sa likod niya, pakiramdam ko may mga bagay na hindi lang basta panaginip at may mga sagot na hindi niya handang sabihin. Pagbalik namin mula sa hardin, niyaya ako ni Yaya Marilu na tulungan siyang mag-ayos ng mga gamit para sa kasal. Mga lumang tela, palamuti, at ilan daw sa mga damit na sinusuot ng mga babae sa pamilya kapag may okasyon. Oh, ingat iha. Medyo maalikabok pa yan eh. Yan kasi ang mga isinosot ng mga babae rito noon na ikinakasal. Ang dami po pala. Saka ang gaganda kahit na mga luma na po. Eh kasi ang telang yan, may kwento ang bawat tahe. Yaya, teka lang po. Parang nakita ko na to Yung marka po sa likod ng batok ng bride na to. Parang kapareho po ng guhit sa batok ko. Hindi kasi lahat ng guhit ay aksidente, iha. Po? Ano po yun? Parang may palatandaan. Lalo na sa mga babaeng napipili ng pamilyang ito. Napili? Ano pong ibig niyong sabihin? Eh, sa tamang oras ay malalaman mo rin. Pero ngayon ay ingatan mo ang sarili mo, ha? Tumayo na at biglang umalis na si Yaya Marilu. Pero naiwan ako sa kwarto. Sa gitna ng mga damit, parang ang bigat ng hangin. At habang hawak ko ang bestida, mas malinaw kong nakita. May eksaktong guhit sa likod. Parehong-pareho ng nasa batok ko. Muli kong binuklat ang mga lumang album. Mas maingat na ngayon at mas mabagal. Lahat ng bride sa bawat pahina. May manipis na kwintas. Pero hindi pala kwintas. Mas tinitigan ko. At doon ko napansin, lahat sila may guhit din sa mga batok nila. Bago pa man ako makapagtanong tungkol sa mga nakita ko sa photo album, niyaya na ako ni Tita Celia pumunta sa veranda. May maliit daw na pamahiin bago ang kasal. Pang-alis ng malas. Pampalinis ng katawan at ng kaluluwa. Maliit na ritual lang daw. Pero habang papunta na kami, parang iba ang tibok ng dibdib ko. O iha, halika dito, lumapit ka. Umupo ka dito sa gitna, ha? Pikit ka lang at mag-relax ka. Wala to, Bea. Sa lahat talaga ng ikinakasal dito sa pamilya, ay ginagawa talaga namin ito para magaan ang pagsalubong ng pamilya. Pati ng mga ninuno. O ito, iha. Inumin mo yan. Gawa yan sa mga halaman dito, na dito lang talaga sa bahay tumutubo. Opo, sige po. Parang medyo mapait po ang lasa, no? Ay normal lang yan, iha. Pampalinis nga, diba? Para kang bininyagan ulit. Oh, pinsan to be. Welcome ka na talaga. Ang next step mo, pagsasanay sa gabi. Jeno, kung wala kang sasabihing maganda, huwag ka na lang magsalita. Joke lang. Ito talaga si tita, masyadong seryoso. Mainit pa ang tsaa, pero sobrang pait. Parang may ibang lasa sa dulo. Parang metal. At nung huling lagok ko, parang biglang umikot ang paligid ko.
Ano to? Parang ang init ng batok ko. Para akong lumulutang. Bakit hindi ako makagalaw? At parang may mga boses akong naririnig sa likod ng ulo ko. Pagmulat ng mga mata ko, nagulat ako na nagising ako na nakahiga na sa kama. Sobrang bigat ng ulo ko. Para akong pinadaanan sa panaginip na hindi ko maalala. Pero ramdam ko, hindi lang to basta panaginip. At habang bumabangon ako, naramdaman ko ang hapdi sa likod ko. Aray. Ano to? Ang sakit. Ang sakit ng nasa likod ng batok ko. Tinignan ko ang likod ko sa salamin at doon ko nakita isang pulang pantal, pabilog, parang marka, parang paso, at parang sinadyang iwan at ilagay. Naramdaman kong nanginginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot at sa pagdududa, sa pakiramdam na simula na ito na kung anong hindi ko pwedeng takbuhan. Kinahapunan, abala ang buong bahay sa paghahanda. Ako naman, naupo sa may beranda, sa tabi ng mga tanim. Tahimik na ang paligid, maliban kay Lolo Ernesto, na naroon din sa may silya, nakatanaw sa may balete. Tila ba may iniisip o may inaabangan. Hello po, Lolo. Pwede po ba akong tumabi sa inyo? Oh, ikaw pala yan, Iha. Mabuti at lumapit ka. Hindi lahat ay may lakas ng loob makapagkwentuhan sa matanda. Bakit naman po? Ako po kasi, close ako sa mga lolo at lola ko sa Maynila. Kaya gustong-gusto ko po kapag nakikipagkwentuhan po ako sa kanila. Saka mukha pong napakasarap ng tambay nyo dito eh. Ang sarap po ng hangin, ano? Nga pala po, Lolo Ernesto, okay lang po bang magtanong sa inyo? Magtanong? Abay, oo. Sige, ano ba yon, Iha? Kasi po kanina, habang umiikot po ako sa likod, may nakita po akong parang lumang pinto. Doon po sa may hardin. Kaya lang nakakandado po eh. Ano po ba yun? Underground tunnel o secret room? Baka ang tinutukoy mo ay yung sa ilalim ng balete. Ay opo, yun po lolo. Ayun ba, Iha? Wala lang yon. Matagal na ang lagusan na yon. Mga matatandang henerasyon pa nagpagawa noon. Hindi na yon nabubuksan, matagal na. Kaya nakakandado na lang. Isang alaala ng mga naunang henerasyon. Para saan po yun? Sa amin, Iha. Pero pasensya ka na ha. May mga tradisyon kasi na hindi basta-basta pwedeng ikwento. Pero minsan, kapag may bagong miyembro ng pamilya, dumarating ang pagkakataon na binubuksan namin ang pintong iyon. Tradisyon po? Ano pong klaseng tradisyon? Mga panata at kampanin ng aming pamilya. Mga kasunduan na kailangan tuparin ng aming angkan. At madalas, babae ang napipili. Ano po, Lolo? Napipili? Para saan naman po? Sa takdang panahon, Iha, malalaman mo din ang lahat. Siguro kapag ikaw ay ganap na miyembro na ng aming pamilya. Pero tandaan mo lang ito, Iha. Ang kasal ay simula. Oo, pero hindi lang basta simula ng buhay mag-asawa. Simula naman po ng ano? Simula ng pagtanggap, pananampalataya, at ng kapalit. Hindi ko alam kung anong eksaktong ibig sabihin niya. Pero ramdam kong hindi yun kwento lang. May laman, bawat salita niya. At habang tinititigan ko ang balete, para bang may aninong gumagalaw sa ilalim ng ugat. Lolo, kayo po ba? Naniniwala po ba kayo sa lahat ng yan? Kahit hindi mo paniwalaan, Iya. Minsan, ang mismong katawan mo ang unang makakaramdam kapag may mali. Han, andito ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Ganun ba? Naku, nakipagkwentuhan lang ako kay Lolo Ernesto. O siya, sige po Lolo, mauna na po ako sa loob. Nag-enjoy po ako sa kwentuhan natin. Salamat po. Iha,
kung may mga napapansin ka ng pangitain, huwag mo isawalang bahala yon ha. Baka yun pa ang magligtas sa'yo. Habang papasok ako sa bahay, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Lolo. Panata, may kapalit, at laging may babaeng inaalay. Pagkatapos ng usapan namin ni Lolo Ernesto, pakiramdam ko, kailangan ko nang makaalis. Ngayon na. Lahat abala sa kasal. Gusto kong makaalis dito. Gusto ko din sanang isama si Anton. Pero paano ko sasabihin? Kaya lumapit ako sa kanya habang nasa sala siya, nag-aayos ng mga regalo. Han? Pwede ba tayong mag-usap saglit? Sige Han. Tungkol saan naman? Gusto ko sanang umalis eh. Ngayon na. Tayong dalawa lang. Kahit pansamantala lang, please. Kahit sa hotel lang sa bayan. Bea, malapit na ang kasal natin. Baka mag-alala pa si na mama. Bakit naman biglaan yata? Anton, may mga bagay dito na hindi ko maintindihan eh. Yung mga panaginip, yung guhit sa batok ko, yung pinto sa ilalim ng balete. At kanina nung kausap ko si Lolo, may mga sinabi siya eh. Bea, please. Huwag mo nang isipin yan. Luma na yung kwento na yan eh. Stress ka lang siguro at pagod. Hindi lang to basta stress, Anton. May mali dito. At parang ikaw mismo. Ayaw mo akong paniwalaan. Hindi naman sa hindi kita pinapaniwalaan, Han. Wala naman kasi dapat sabihin eh. Normal lang naman ang lahat. At nag-overthink ka lang. Umalis ako sa sala. Mas nalito pa ako kaysa kanina. Wala akong ibang magawa kundi subukang tumawag na lang sa telepono at makausap si Mama. Dumaretso ako sa kwarto. Dala ang cellphone ko. Come on. Please, sana naman. Mag-ring ka. Please, please. Ha? Ba't ganun? Ba't hindi ako makatawag? Ba't hindi gumagana? Nuha ko ang landline sa drawer. Baka yon gumagana pa. Wala rin. Pati ba naman to? Ano ba yan? Hindi na ako makatawag. Paano kung tatawagan sila mama? Wala na akong ibang pwedeng tawagan. At ang kinakatakot ko, baka sinadya nilang putulin ang lahat ng koneksyon sa labas. Pero posible din na, tama si Anton. Baka naman nag-overreact lang ako. Ano ba naman kasi ang mga posibleng pwedeng gawin ng pamilyang to sa akin? Patayin ako? Mukhang hindi naman gano'n ang pagkakakilala ko kay Anton. O baka naman dala lang ng katandaan, kaya nagsalita ng gano'n si Lolo Ernesto. Kinabukasan, sinubukan kong magmukhang kunwaring walang nangyari, na parang wala akong napapansin na kakaiba. Pagbaba ko, nakahain na ang agahan. Tahimik lang ang buong pamilya. Sina Tita Celia, Tita Baby, at si Anton. Pero iba ang katahimikan nila ngayon. Yung mga titig, mas matalim. Yung mga ngiti nila, mas matagal kaysa dati. Parang hindi na sila ang dati kong kaharap. Good morning po. Magandang umaga rin sa'yo, Iha. Halika na, kumain ka na. Oh, kamusta, Bea? Kunting oras na lang. Kasal mo na. Excited ka na ba? Opo, syempre naman po, Tita Baby. Ang saya, no? Gaganda pa lalo ang aura mo pagkatapos ng seremonyas natin. Oo nga po eh. Sana po mas lalo pa ako mag-blooming. Habang kumakain ako, ramdam kong may ibang sinasabi ang mga salita nila. Parang may kahulugan sa likod ng bawat ngiti. Hindi ako mapalagay. Wala rin akong ganang kumain. May nagbago sa mga mukha nila, pero hindi ko masabi kung ano. Pagkatapos ng agahan, lumabas ako sa harap ng bahay para magpahangin. Hindi na talaga ako mapakali. Kailangan ko mag-isip ng plano kung paano ako makakaalis dito at paano ko makukumbinsi si Anton na sumama rin sa akin. Taho! Taho! Uy, ayun, sakto may taho. Naku, perfect. Nagugutom pa rin ako eh. Hindi kasi ako nakakain ng maayos kanina. Grabe kasi yung mga tingin sa akin ng pamilyang yun. Kuya, pabili naman po ng taho. Aba, magandang umaga, Iha. Mukha kang bagong salta rito ah.
Ah, opo. Bisita lang po ako dito. May kasal po kasi sa pamilya ng fiancé ko eh. Ah, sa Casa Villarosa? Ah, opo, tama po kayo. Dito po sa tapat ng bahay. Ah, bakit po? Kilala niyo po sila? Ah, ganun ba? May bago na may kakasal? Sino naman kaya ang napili nila ngayon? Ah, ako po. Kami po ni Anton ang ikakasal. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin sa napili? Ah, ganun ba? Basta iha, hindi lahat ng maganda sa labas, maganda rin sa loob. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Paalala ko lang sa'yo, iha. Kung may nararamdaman kang mali, huwag mo ipagsawalang bahala. Bihira na akong dumaan dito. Pero ngayon, para lang may humila sa akin. Sandali lang po. Ano pong ibig niyong... Basta iha, umalis ka habang kaya mo pa. Paglingon ko, si Tita Celia papalapit na sa amin. Nakatitig lang, pero parang masama ang kanyang mga tingin. Iha, malamig dyan sa labas. Baka magkasakit ka bago ang kasal. Pumasok ka na rito. Ah, opo. Papasok na po ako, tita. Habang pabalik na ako sa loob, sumulyap ako sa kalsada. Wala na yung mga tataho. Parang bigla siyang nawala. O baka biglang nagmamadali lang dahil sa nakita si Tita Celia. Pero hindi na yun ang punto. Hindi ko matanggap sa isip ko ang huli niyang sinabi. Umalis ka habang kaya mo pa. Maghapon akong hindi mapakali. Ang daming tanong sa isip ko mula pa kahapon. Mula sa pabala ng magtataho, sa mga ngiti na tila may tinatago, at sa mga sinabi ni Lolo Ernesto. Hindi na to simpleng kaba ng kasal. May mali talaga. Kaya kahit hindi ko alam kung anong hinahanap ko, lumabas ako sa kwarto. Tahimik ang paligid. Wala akong nakikita. Habang naglalakad ako sa hallway, may narinig akong mahihinang boses galing sa silid sa baba. Parang pamilyar. Mahinang mahina. Pero sapat para marinig ang ilang mga sinabi nila. Mukhang handa na siya. Malapit na ang gabi ng pag-aalay. Naku, napakagaling talaga ni Anton pumili, ano? Buti na lang talaga hinayaan natin siyang tumira sa Maynila. Meron pala magiging silbi ang pagtira niya doon. Oo nga eh. Patagal na rin tayong walang sakripisyo. Ngayon, kailangan siguraduhin nating matutuloy ang gabi ng alay. Tumigil ang paghinga ko. Hindi ko na alam kung kakayanin ko pang marinig ang kasunod. Gabi ng alay? Sakripisyo? At ang pinakamatindi, magaling ang pagpili ni Anton? Ano ba yung mga sinasabi nila? At kasabwat ba si Anton dito? Plinano ba niya to simula pa lang ng una? Nagtago ako sa lumang bodega malapit sa hallway. Isang lumang silid. Amoy alikabok. May mga nakatagong kandila. Luma na ang lahat. Doon ako huminga ng malalim. Doon ko sinubukang intindihin ang lahat ng narinig ko. Pero sa sulok ng silid, may isang kahon ang nakatawag ng pansin ko. Isang baul. Matibay ang kahoy. At may ukit sa gilid. Parang antigong taguan. Ha? Ano to? Isang wedding gown? Puting-puti ah. At parang kapareho to ng gown na sinasabi nilang ipapasukat nila sa akin. Pero may kakaiba. Parang ganito. Hindi na to bago ah. At lalong hindi to malinis. Bakit ganito? May dugo sa laylayan. At mas nagulat ako sa nakita ko. Sa bandang batok ng gown, parang may bakas ng pilit ng paghila. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Takot, galit, pagtataksil. Oh my God! Bakit ganito? Hindi to kasal ah. Hindi na to normal. Kailangan ko na talagang umalis dito. Dahan-dahan akong bumalik sa kwarto. Nanginginig pa rin. Kailangan ko mag-isip. Kailangan ko makahanap ng paraan para makaalis. Lahat ng nakita ko, ang boses sa ilalim, ang damit na may dugo, ang lumang lagusan sa ilalim ng balete. Lahat yon, hindi na pwedeng baliwalain lang. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? At anong klaseng pamilya to? Si Anton, sinungaling ba siya mula pa noon? Minahal ba talaga niya ako? O isa lang akong parte
ng kasunduan ng pamilya nila. At kung totoo ang lahat ng narinig ko, baka hindi na ako makalabas sa bahay na to. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga narinig ko. Kailangan ngayong madaling araw, makatakas na ako. Bago pa anong gawin nila sa akin. Alam kong ito na ang tamang oras. Bitbit ko ang maliit kong bag at dahan-dahang lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa main gate ng bahay. Please, Lord. Sana naman hindi nakalock yung gate. Kahit ngayon lang. Shucks! Ano ba to? Nakalock yung gate. Paano naman ako lalabas nito? May makapal na kadena sa gate. Wala na rin sa garahe yung sasakyan. At si Mang Lando na driver, ni Alino wala. Parang sinadya nila akong ikulong dito. Hindi. Kalma ka lang, Bea. Huwag kang susuko. Kailangan ko pa rin subukan. Kailangan ko gumawa ng paraan. Mahal ko pa yung buhay ko. Diyos ko, Lord. Tulungan niyo po ako. Bumalik ako sa loob. Tahimik pa rin ang buong bahay. Pumasok ako sa kusina. Hindi ko alam kung para magtago o para huminga lang kahit sandali. Hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Alam ko may paraan. Kailangan lang maging matalino ako. Sa dilim! Manggagaling ang lakas! Buksan ang daan! At tanggapin ang handog! Naririnig ko na naman sila. Hindi na ito imahinasyon. May ginagawa talaga silang orasyon. Mukhang ritual. At ako ang tinutukoy nilang alay. Oh my gosh! Ano nang gagawin ko? Ayoko pang mamatay. Bea, Anton? Anong ginagawa mo dito? ako dapat ang magtanong. Bakit gising ka pa? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Wala. Nagugutom lang kasi ako eh. Hindi ako makatulog. Kaya kumuha lang sana ako ng tubig. Wala kang dapat ikatakot. Malapit ang araw natin. Ang gabi ng pagtanggap. Anton? Anong ibig sabihin ng alay? Narinig ko kasi sila kagabi eh. Narinig ko lahat. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Lalo na kung hindi ka pa handa. Anton, minahal mo ba talaga ako? Oo, ginamit mo lang ako. Minsan, kailangan mo sakripisyo ang isa para mabuhay ang taong mahal mo. Di ba mahal mo ako? Sana, maintindihan mo ako, Bea. Pagkamulat ko, nasa ibang silid na ako. Hindi ko na matandaan ang mga sumunod na nangyari. Hilong-hilo ako. Parang may ininom ako kagabi o baka may ginawa si Anton sa akin para mawalan ako ng malay. Oh, iha! Gising ka na pala. Sakto ang oras. Panahon na. Ang gabi ng pagtanggap ay nagsimula na. Dalawang babae ang pumasok. Parehong nakaputi. Tahimik sila. May dala silang palanggana, tubig, at isang puting damit. Gusto kong tumakbo, pero hindi ko magalaw ang katawan ko. Oh, ayan. Kailangan malinis ang katawan mo para sa sakripisyong banal. Ihanda ang katawan sa paglalakbay sa dilim. Para akong naparalisado. Gusto kong sumigaw. Gusto kong humingi ng tulong. Pero walang boses na lumalabas. Isinuot nila sa akin ang puting gown. Hindi yung gown na napili ko. Ito yung gown na nakita ko sa baul na may mantsang dugo. At sa may batok, may burdang simbolo. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Pero ramdam ko, masama ito. Tara na, Celia. Magmadali na tayo. Panahon na. Dinala nila ako sa labas ng bahay. Sa likod. Sa ilalim ng balete. May lagusan pala talaga doon. Binuksan gamit ang susi na may ukit. At sa loob, malamig, madilim. Sa dulo, may isang altar. Hindi altar ng kasal. Parang altar na tila higaan. Higaan ng alay. Napapalibutan ito ng mga babaeng nakaitim. At sa gitna, ako, ang alay. Anton, nasan ka? Bea,
Nandito lang ako. Narinig ko si Anton, pero ngayon, wala siyang ekspresyon. Parang walang kaluluwa ang mga mata niya. Sa ngalan ng aming ninuno, inaanyayahan ka naming lumapit. Tanggapin ang aming alay, ang dalisay, ang ligaw, ang dalangkuri ng angkan. Biglang may lumabas mula sa likod, isang aninong malaki. Hindi ko mawari kung hayop ba o tao, pero mabigat ang paghinga nito. Mabagal at mukhang gutom. Isuko mo siya! Isuko mo ang laman! Mamang! Ito na! Tanggapin mo ang aming alay! Tama na! Tigilan niyo na ito! Hindi na ako papayag na maulit pa ulit ito! Biglang lumabas si Lolo Ernesto. May hawak siyang kandila at maliit na bote. Parang langis o anointing oil. Iya, bilisan mo! Tumakbo ka ngayon na! Ginamit ko na ang natitira kong lakas. Tumayo ako. Tinulak ko ang sarili ko mula sa altar, mula sa likod ni Anton, at tumakbo. Hindi ko alam kung saan ang daan palabas. Basta isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong makatakas at kailangan kong mabuhay. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Wala na akong pakailam kung saan ako makarating. Basta lang makalayo ako. Sa likod ko, naririnig ko na parang may huni ng mga babaeng iyon. Pero hindi na sila tao. Diyos ko, hindi na sila tao. Para na silang mga aswang. Ang mga yabag ng paa nila. Iba na ang tunog. Hindi na to normal. Parang nakalapad sa lupa ang mga palad nila. At ang buong pamilya ni Anton. Pati ang mga tita niya. May mga anino akong nakikita sa paligid. Sa likod ng mga puno, mabilis silang gumagalaw. Mas mabilis kaysa sa akin. Aray, nadapa ako. Sakit. Aray ko, hindi na ako makatayo. Nadapa ako. Nasugatan ang tuhod ko. Akala ko katapusan ko na. Pero biglang may sumalubong sa daan. Lumayo kayo sa kanya! Tama na yan, mga anak! Hanggang kailan pa natin gagawin ito? Parang napaso ang mga katawan nila. Nasusunog at umuusok ang mga balat nila. Parang kinukulubot ng apoy sa loob. Umalis ka sa bata! Bumalik ka sa ilalim, mamang! Lolo Ernesto. Biglang may nakita akong liwanag at may kalsada. At biglang may nakita akong tricycle. Ay, lintik ng ano yun? Miss, bilisan mo! Ano nangyari? Sakay na! Please, kuya. Tulungan mo ako. Bilisan niyo po. Kahit saan. Basta, malayo lang po dito. Nay! Nay! May dinala akong babae. Galing na naman sa bahay ng Villarosa. Mukhang may bago na naman silang iaalay. Parang may kung anong masama sa katawan niya eh. Nangihina at nanginginig. Oh, sige anak. Dalian mo. Ipasok mo siya dito. At higa mo sa banig. Oh, ito, iha. Inumin mo. Habang mainit pa. Sabaw ito ng ugat at dahon ng kalumpang. Makakalma nito ang katawan mo. Pati ang takot. Mainit ang likidong dumaan sa lalamunan ko. Parang apoy na nagbabaga. Pero habang lumulunok ako, parang may natatanggal. May bigat na wala sa dibdib ko at isip. Nagkakalinaw na ngayon ang ulirat ko. Ano po itong pinainom niyo sa akin? Pangontra yan, iha. Ginagamot ka nila. Gamit ang tsaa. Tama ba? May pinapainom sila sa iyo? Ginagawa nila yon para mahina ang katawan ng babae. Para sa gabi ng alay. Para hindi ka makatakbo. Kanina po dapat ang pag-aalay. Muntik na po akong kainin ng higanting anino. Hindi ko po alam kung tao o hayop po ba yun. Buti na lang po nakatakbo ako. Alam mo ba ang kwento ng balete sa likod ng Casa Villarosa? Narinig ko lang po. Ang sabi daw, matanda na raw po yun. Hindi lang yun basta matanda. Bantay yon. Bantay ng nilalang
na matagal nang nakatira sa ilalim ng lupa. Doon sa lagusan, tinatakpan ng ugat. Ang tawag nila sa kanya, Mamang, isang matandang aswang, ina ng lahi ng Villarosa. Matagal nang usap-usapan dito sa baryo namin ang sikretong itinatago ng pamilyang yan, na sila nga ay mga aswang. Pero dahil walang kayang magpatunay, nananahimik na lang din ang mga chismis na yon. Ha? Ano po? Aswang? Oo, hindi basta lang aswang, kundi ang pinakamatandang aswang. Hindi siya lumalabas, pero kailangan niyang kumain, kaya naman nag-aalay ang mga pamilya niya. Bawat henerasyon, ang mga lalaking Villarosa ay may tungkulin. Magdala ng babae. Gawin itong isang alay na ihahain sa kanilang mamang para sa kapangyarihan, para hindi sila mabulok, para manatili silang mga tao sa anyo. Si Anton po, alam ba niya na gano'n ang pamilya niya? Si Anton ay sinilang para sa papel na yon. Minahal ka man niya o hindi, wala na siyang kalaban-laban. Nasa dugo niya ang misyon. Pero ang lolo niya, si Ernesto, siya lang ang naiiba sa Villarosa. Hindi siya naging kabilang sa kanila. Kaya pala tinulungan ako ni Lolo Ernesto at siya din po ang nagbabala sa akin. At kaya pala tahimik lang siya. At kaya kanya iniligtas. Pero hindi pa tapos ang laban, Iha. Siguradong hahanapin ka nila dahil kailangan nila ng iaalay sa taon na to. Hindi pa rin ako makatulog. Pagkatapos ng mga narinig ko at nalaman ko tungkol sa pamilya ni Anton, na dapat ay mapapangasawa ko na, parang hindi ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin sa gabing to. Kahit nakatakas na ako sa mga aswang na yon, at sa ngayon ay alam kong ligtas na ako sa loob ng bahay nila Aling Mercy, may mga narinig pa rin akong alulong sa labas. Parang may humahanap sa akin. Nay Mercy, may mga naririnig po ako. Parang may umaaligid po sa labas. Huwag kang lalapit sa bintana. Hindi nila tayo makikita dito, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang alam ang pagkatao ng pamilyang yan. Kaya naman talagang nilagyan ko ng pangontra at proteksyon ang bahay namin kung sakali mang mangyari ang ganitong sitwasyon. Nay, naramdaman ko rin. May mga nilalang sa labas. Parang hinahalughog at talagang umaalagid sila sa buong baryo. Mukhang hinahanap pa rin nila si Bea. Siguro alam nilang hindi siya agad-agad makakalayo ngayong gabi. Panahon na, Noel. Hindi na ito pwedeng itago. Kung patuloy tayong tatahimik, mas marami pang babae ang mamamatay at iaalay nila sa kanilang mamang. Kinabukasan, hindi na kami nag-akse ng oras. Sumama ko kila Aling Mercy at Noel sa mga kalapit na bahay para ipagtapat ang buong katotohanan. Mga kabaryo, matagal ko nang alam. Ang Casa Villarosa, hindi yun ordinaryong pamilya lang. May nilalang silang inaalayan. Isang matandang aswang sa ilalim ng balete. At siya pinapakainan nila ng babae. Taon-taon. Opo, totoo po yung sinasabi ni Aling Mercy. Ako nga po sana yung susunod kagabi . Yun po yung gabi ng kasal namin. Pinilit po nila ako. At doon po sa ilalim may altar at may ginagawa po silang mga orasyon. May bigla pong nilalang na lumabas. Buti po si Lolo Ernesto. Tumulong po sa akin para makatakas ako. Ano? Naku, hala ka. Totoo pala yung kwento? Akala ko'y chismis lang yun ng kabataan namin. Ngayon, alam na natin ang totoo. At ngayon pa lang, tayong lahat ang may kapangyarihang tapusin ang sumpang to. Hayop silang lahat. Ganyan na pala ang ginagawa nila sa likod ng bakod na yun. Kinagabihan, bumalik ulit ako sa bahay ng akala kong lalaking aking papakasalan na. At lugar din na akala ko ay magiging huling hantungan ko na. Pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko na sila Aling Mercy, Noel at ang mga taga-baryo. May mga dala silang sulo, mga bote ng langis at mga sibat na pinakuluan
sa halamang kontra sa aswang. Ayun, nasa likod sila, sa ilalim ng balete. Kung di pa nila naituloy ang alay kagabi, gagawin nila yon ngayong gabi. Huwag kayong lalapit kung wala kayong panangga. Kapag narinig nyo ang orasyon, sabayan nyo ko. Tandaan, hindi sila basta mga tao. Pero may hangganan ng mga kasamaan nila. Mamang! Mamang, tanggapin mo ang aming alay. Naudlat man kagabi. Ito na at makakakain ka na. Bumalik kami sa lagusan at nakita namin muli ang altar. Ngayon, may bagong babae na naman. Nakaputi, tulog pa, at parang handa na para ialay. Sa liwanag ng lupa, apoy ng kalikasan, lumayas kayo sa mundong ito. Huwag niyo na ituloy yan! Mga demonyo kayo! Isa-isa silang nagbago ng anyo. Ang mga tita ni Anton, nagbalat, naglabas ng mga mahabang kuko, ang itim na mga mata. Si Anton, lumaban pa pero huli na. Bea, tumabi ka! Napaatras ako sa tindi ng sigawan. Nang tumama ang sibat, humiyaw ang mga aswang. Para bang tinumpok ng apoy ang mga katawan nila. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid ng altar. Parang may pader ng liwanag na bumabanat sa kanila. At mula sa ilalim, nandun si Mamang. Ang huling hiyaw niya, hindi na boses ng tao. Parang halinghing ng nilalang na matagal nang dapat nawala sa mundo. Kinabukasan, wala nang bakas ng mansyon. Sinunog na rin ang altar. Binaon na ang lagusan. At ang natira na lang, mga alaala ng takot. Pero higit sa lahat, kalayaan. Iha, ligtas ka na. Pwede ka nang bumalik sa Maynila. Hindi ka na kailangang matakot na babalikan ka pa ng pamilyang yon. Hindi ka nila muling babalikan pa. Maraming salamat po sa inyo, Nay Mercy. Hindi ko po alam kung ano pong mangyayari sa akin kung wala po kayong dalawa ni Noel. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Oo nga, Bea. Tapos na sa wakas. Sa susunod, bumisita ka ulit dito Pero sana mag-iingat ka na at hindi na pamilya ng aswang kasama mo. Kasi baka hindi na kita mailagtas ulit. Kinabukasan, umalis na ako sa lugar nila Anton. Wala na ang Casa Villarosa. Pero habang buhay kong dala ang kwento kong ito. Minsan, akala mo kilala mo na ang isang tao. Pero hindi mo pala alam kung ano ang itinatago ng pamilya niya. Kaya bago ka magpakasal, guraduhin mong kilala mo hindi lang ang mapapangasawa mo, kundi pati ang mundo na kinabibilangan niya. Dahil may mga pagkakamaling hindi mo na basta-basta mababawi. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pa nating kwentong katatakutan. Hanggang sa muli, kita-kita tayo.